as always, remember that Sunday was created not for God, but for men. Because God, when He created everything, He chose a day to rest. Not God because, ang akala natin kasi, if you will really study the Bible, akala natin ang Diyos na pagod. Hello? Kaya kailangan niya ng rest. It's a mistake theology. Lagi nating pinapakinggan, and ganun din ang nasa isip ko noong ako ay bagong Christian pa, na ang Panginoong Diyos, nung siya ay napagod sa pag-create, ay nagpahinga siya. Hello, pag nagpahinga ang Diyos, anong mangyayari sa creation? Pag natulog siya. Naintindihan niyo po ba ako? So, tama si Brother Gary Valenciano, hindi natutulog ang... Di ba? But God created Sunday or rest day for human being. At lagi kong itong pinapaliwanag sa atin, ang benefits ng rest day, ulitin ko lang doon sa mga hindi pa nakakarinig, ang 24 hours na binigay ng Diyos sa buhay mo, na magpahinga, ay ito yung tinatawag na kapangyarihan ng araw na pinabanal ng Diyos para i-restore niya yung 6 days. Ilan yung 6 days times 24? Give me the hours and minutes. So yung 24 hours na yon, napagod ka magmula Monday hanggang most probably Saturday nagwo-work ka at wala ka ng lakas na maibubuga. Binigyan ka ng isang araw na higit pa na mapupunan ito ng resistensya mo na 24 hours na magpahinga sa Diyos, lalo na para sa susunod na Lunes ay mayroon ka ulit lakas at privilege, opportunity na harapin ang trabaho lang ba? O ang buhay? So yung buhay. So mahalaga ba ang rest day? Kaya ang Diyos hindi siya nagkamali dahil ang Diyos ay perfect in all of His ways. Kaya ang sabi ng Bible, the Word of God is perfect. So when God created everything, He created everything by His Word. Ano daw? God created everything by His. So nothing was not created na wala sa salita ng Diyos. Hello po? Ang ini-state ko pong verse ay John chapter 1 verse 4. That God created everything, and nothing that you see and you do not see that was created by God, only by His. So anything that you see or you don't see was created by His. That's why mahalaga yung word, that every time you hear God, actually ang tawag ng Panginoong Diyos dito, from the Old Testament until the time of Jesus Christ, until this time, is the visitation of God. Ibig sabihin, every time you hear the word of God, binibisita ng Diyos. Okay? Tandaan niyo po yung sinabi ko kasi mayroon pong bagay akong i-reveal sa inyo na visitation ng Diyos sa mundo na maraming tao, lalo na ang Israel, na hindi nila pinahalagahan. At doon nakita natin na ang Diyos ay umiyak. Hello? Anong version? Maybe you can find that in Luke chapter. Even in Mark, that Jesus wept. So ang pagtangis niya ay hindi dahil mamamatay siya sa krus at siya ay totally masiseparate sa Father. Hindi lang yun. Ang tunay na kanyang pagtangis ay binisita tayo ng Diyos pero walang tumanggap. Dahil walang nakarealize na binisita tayo ng Diyos. Alam niyo ba yon? Masakit sa Diyos yun. Binisita ka tapos ni-reject mo siya. At yun yung nangyari. Hello po.
Matagal ko pong inaral din bakit umiyak ang Panginoong Hesus, at marami din po akong narinig na mga sermon tungkol sa pag-iyak ng Diyos sa time na yon. Mababasa nyo yan sa mga following verses dito sa Healing of a Blind, doon sa Book of Mark na pinag-aaralan natin. Bago pumasok yung tinatawag na Holy Week, yung araw ng Palaspas. So ang araw ng Palaspas ay isinicelebrate natin ng katapusan ng Marso. So tamang-tama pala yung message this March, yung ating series na Spiritual Blindness, kasi napakahalaga itong mga bagay na natututunan natin in this life. Kasi maraming bagay na pumupunta tayo sa church, akala natin na pag pumupunta tayo sa church and we receive the Word of God, nakasamba na tayo ng totoo. Which is, maraming bagay na nais ng Diyos na gustong i-reveal sa atin na ang tunay na pagsamba, ang sabi niya, ay sa Espiritu at sa katotohanan. So that is in John chapter 4, verse 23. And the following verses. Anong sabi niya? Ang pagsamba, ano daw ang pagsamba? Ulitin natin, ang pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan. Dahil, anong sabi niya? Ang Diyos ay Espiritu. So you can come only to God not by your flesh, hindi sa katawang lupa, para makalapit ka sa Diyos. Hello? Pero kailangan natin yung katawang lupa para makalapit sa Diyos, dahil yung tunay na taong nilikha ng Diyos na Espiritu ay nilagay niya sa katawang lupa. So when you come to God, ay mayroon siyang tinatawag na vessel, na yung vessel na ito ay tinatawag ng Diyos sa unang tao na Adan. At yung Adan na yon, ito yon yung katawang lupa sa Book of Hebrews, sa word in Hebrew. Kaya mahalaga na alam natin, at marami tayong dapat na ma-receive na revelation bilang isang tunay na mananampalataya that will change hindi lang yung ating perspective, kundi yung ating tinatawag na concept. Mahalaga na mayroon kang concept. Sabi natin concept. Ang tao, kahit negosyo man ito, kahit trabaho man ito, laging may concept yan. So mahalaga po ang concept. Ang concept po ay dalawang salita na pinag-isa. Hello po, alam niyo po ba yon? Yung con is a prefix, nang ibig sabihin ay solidification. Ibig sabihin nito ay pagkakay. Kung ikaw ay isang teacher ng grammar, alam mo itong sinasabi ko. Dahil ang word na sept ay isang word siya, tapos yung con, idinagdag siya. The word sept mismo, ang ibig sabihin ng word na sept, ay kaisipan. Yung thought pattern na mayroon ka. In other words, kung ano man yung thought pattern mo, ito ay isa sa Greek word or Latin na tinatawag na logos. So yung logos, yung sept, tapos con, yung word na con, na prefix na pinag-isang kaisipan. So kung wala kang kaisipan sa buhay na ito, ibig sabihin, wala kang purpose. Ano bang purpose mo? Anong plano mo? So ang plano mo ay dahil sa konsepto na mayroon ka. Naintindihan natin? Kaya ang tanong, birthday mo ngayon, Josh. Anong concept? Anong plano mo? Anong purpose? So hanggang ngayon, I'm just searching pa rin kung ano yung ano. So kung nagsusearch ka pa rin bilang isang tao, ang tawag ko dito, experimentation. So kung nag-experiment ka lang sa buhay, kawawa ka naman. Naintindihan natin? Dahil ang Diyos nung nilikha ka niya, hindi ka niya in-experiment. Bakit mo in-experiment ang buhay mo? Hello po? Hindi ka experiment ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Special yan. Unique yan. Hindi yan trial and error. Hindi yan untog sa buwan. Hindi yan putok sa buho. Lulubog lilitaw. Hindi siya ganon. Hindi ka ganon. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako ganon. Mahalaga ka sa Diyos. Hello? Lagi kong sinasabi sa pulpitong ito, na mawala sa atin katulad ng taong ito na, ewan ko kung nabasa ninyo ang Book of Mark,
doon sa ating tinanggal ng Diyos yung kanyang pagkabulag. At yun din ang Diyos na gagawin niya sa atin, natatanggalin niya rin yung ating pagkabulag. Dahil ang tinatawag na pagkabulag sa Bible, in Hebrew and in Greek, ay tinatawag na ignorance of the Word of God or ignorance about God. That is called darkness. So if you are living in darkness, you are living without God in your life. That's living in darkness. So anything that you do in your life, if you are living in darkness, everything that is not of God. Kaya pag makikita mo ang isang tao, lahat ng ginagawa niya, if he's living in darkness, hindi maka-Diyos ang uri ng kanyang buhay. That's living in darkness. Because of ignorance. Everybody say ignorance. Ano ang root word ng ignorance? Ignore. Hello? So bago ka magkaroon ng ignorance, inignore mo muna siya. So bago ka mag-ignore or magkaroon ng ignorance, mayroon kang tinatawag na natanggap na truth. Mayroon kang tinanggap na word. Hello? So kung mayroon kang tinanggap na truth at word at inignore mo ito, ibig sabihin you choose darkness rather than light. Hello? I'm just introducing again yung ating series at tatapusin ko today at binigyan lang ako ng kaunting oras kaya makinig po kayo mabuti dahil bibilisan ko po ang pag-aaral po natin. Napakahalaga. Bakit po? Tayong lahat ay pinanganak sa mundo ng darkness. Ano ulit ang darkness? Hello, kasasabi ko lang. Ano ulit ang darkness sa Hebrew word? Ignorance of the Word of God or ignorance about God. So when the Bible speaks darkness or blindness, God is speaking about your concept. What is your concept? Ano ang pinag-iisang kaisipan na meron ka? Pinanganak ka nawa, hindi ka naman bobo. Matalino ka naman dahil binigay ng Diyos ang lahat ng bagay sa'yo. Ephesians chapter 1 verse 3, ang sabi doon. Ano sabi? Alam niyo ba ang sabi ng verse hanggang 4? Ephesians chapter 1 verse 3 and 4, na lahat ng bagay, lahat ng pagpapalang espiritual, lahat daw. Ilan daw ang pagpapala mo? Ilan daw ang blessings mo? 1 million ba? Lahat. 2 million ba? Lahat. Name it. So yung pagpapala sa iyo, pati yung knowledge, ay hindi ka ignorant. But we are born in a world, na nalukuban ito ng darkness. Ano ulit ang darkness? So, it is a world without God. We are all born in a world not accepting or no knowledge of God who made us in His heart, from His heart actually. Sino bang hindi pinanganak doon? Lahat naman tayo. Diba? Haba ng introduction ko, 10 minutes. Naalala nyo po, no? So, huwag niyong kalimutan, visitation. Ano yung sinabi ko? Concept. Ano pa yung ibang sinabi ko? Darkness, ignorance. Yung mga keywords na ito ay dapat laging tinig sa iyong tenga dahil nandito ang iba't ibang principle ng buhay para makabuo ka ng isang kaisipan na maglilid sa iyo para makapamuhay ka sa pamamagitan ng paglakad mo na karapat-dapat sa mata ng Diyos. So nagbibigay ako ng keyword, hindi lang speech. Hello po. Mahalaga yung keyword. Bakit? Natutunan ko in teaching that every teaching magbigay ka ng keyword. Why? Para hindi makalimutan ng listener. Tama? Let's open our Bible before we pray. In Book of Mark, this is our... Konnichiwa po sa lahat. Muntik ko nang nalimutan ang atin pong live stream sa YouTube, sa
Facebook at sa mga kapatiran nating nanonood ngayon sa Hiroshima. Welcome po muli sa ating mga bisita dyan at we will see each other by next Sunday. So, I'll be with you next Sunday, 22. So, praise God. Marami pong salamat sa mga patuloy na sumusubaybay po sa ating live stream. God bless po sa inyong lahat at thank you very much po at hindi kayo nagsasawa dahil sa inyo, nandito pa rin ako na patuloy na nagbibigay sa akin ang inyong pagsubaybay na malaking motivation sa ministeryong ito. Basahin po natin ang Mark chapter 8 verse 22. I'll be reading in the book of King James Version sa English. Mark chapter 8. So remember, last Sunday po, we have a scripture reading in the book of Mark also. Remember that part sa book of Mark? Karugtong lang po siya. Dahil nasa series po tayo, no? Yan yung ating subject last Sunday, but this Sunday, ang atin pong subject, continuation po siya in verse 22 naman. Okay? Verse 22, Then Jesus came to Bethsaida, and they brought a blind man to him, and begged him to touch him. 23, He took the blind man by the hand, and led him out of the town. So they are in the town, they are in the village. And when he had spit on his eyes and put his hands on him, he asked him if he saw anything. And then he looked up. So the blind man looked up and said, I see men like trees walking. Mayroon akong nakikita parang mga puno naglalakad. 25. Then Jesus put his hand on his eyes again and made the blind man look up, and he was restored and saw everyone clearly. 26. Then he sent him away to his house, saying, Neither go into town, nor tell anyone in town. Huwag mong sasabihin kahit kanino. So, napakahalaga kung bakit pinagbawalan siya. Tagalog? Hello po. Sabi ko napakahalaga kung bakit pinagbawalan siya. Ipapaliwanag ko po sa inyo, ne? So napakahalaga that you will, if you are reading your Bible, and if you are a long Christian and you constantly reading your Bible, what I am encouraging you, that as you read Matthew, Mark, Luke, and John, is yung series of events, especially in the book of Mark, yung kanyang kapanganakan, yung kanyang paglaki, yung kanyang circumcision, yung kanyang bautismo, yung series po ng kanyang paglaki ay subaybayan po ninyo. Under those ay yung kanyang mga ginawang ministeryo. So if you cannot, if you have not learned or understand yung mga series ng buhay ng Panginoong Jesucristo, hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit after His resurrection, mawawala po kayo, mga kapatid, na mananampalataya, lalo na sa panahon nito, dahil malawak ang deception sa mga naririnig po ninyong mga mensahe. I encourage you, lalo na sa panahon na ito, dahil marami pong naglilipan ng mensahe na nagbimensahe lang sila according doon sa nauntindihan nila. Pero kung makikinig ka man, matrace mo sa buhay mo bilang isang mananampalataya, yung series of events, yung taon, yung gulang, yung edad, yung oras, alam mo dapat yun, yung panahon ng buhay ng Panginoong Jesucristo, upang sa ganon makita mo yung bawat mensahe, dahil bawat segundo ng kanyang buhay ay mayroong tunay na mabuting balita na nilalaan na dapat mong maintindihan. Doon ko naintindihan yung tinatawag na kung bakit ganito yung aking pagtuturo sa inyo. Ulitin ko po, sabi nga ni Josh kanina, very firm yung decision na magpastor ako. Actually, I came to Japan as a pastor but I did not pastor.
Because nag-i-escape ako sa ministering yon, tinatakbuhan ko pong magpastor, kaya I never told anyone yung calling, kung saan ako galing, hanggang sa dumating yung time talaga na ang Diyos kahit saan ako magpunta, hello, kung tinawag ka talaga, hello po. At lahat naman tayo may pagtawag ang Diyos sa atin. Iba-iba nga lang. Tuloy natin. Okay? So, dumating si Jesus, 22 sa Tagalog, sa Bethsaida, dinala sa kanya ang isang taong bulag, ipinamanhik at hinipo ito, inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay, at ang sabi, may nakikita ka na bang anuman? Tumingin ang lalaki at ang wika, nakikita ko po ay mga taong lumalakad, ngunit sila ay parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag at tumingin ng mabuti, nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sabi sa kanya, umuwi ka na, huwag nang dumaan sa bayan. Kanang dumaan sa bayan. Ibig sabihin, pinagbawalan siya ng Panginoong Hesus. Huwag mo nang ipaalam. Dahil kilala ka na bulag ka at ngayon nakakakita ka. Huwag mo nang ipaalam. Kasi most of the time, when Jesus healed someone, magpatingin kayo sa mga Pariseyo. Alam niyo po yon? Every time God healed someone, or Jesus healed someone, performed His miracles, at ang sabi sa huli, kumuha ka ng permit na ikaw ay magaling na sa mga Pariseyo. Alam niyo ba yon? Nang pagpunta sa Pariseyo, when you are healed, they are giving you a permit na pwede ka nang bumalik sa pamilya mo, pwede ka nang bumalik sa bahay mo, ito ay permit, pwede ka nang magtrabaho ulit. Yan ay bahagi po ng Jewish culture nila sa kanilang gobyerno nung time na yon. But this time, pinagbawalan siya na magpakita at magpakonsulta para kumuha ng healing permit na magaling na siya. Naunawa niyo po ako. Kaya dapat lamang na mayroong pastor na magpaliwanag dahil may mga bagay po sa atin na hindi basta ninyo maintindihan ng ganun-ganun lang as you read the Bible. Okay? Let's pray. Father God, reveal us kung ano ang nais mong maalis sa aming pagkabulag, sa aming pagka-ignorante. Dahil alam namin, ikaw ang katotohanan. At ang sabi mo, mapapalaya kami. Dahil ngayon sa oras na ito, hinahanap ka namin bilang katotohanan upang sa ganon ay matulad kami na unti-unti at hindi lang unti-unti, Panginoon, ay maalis totally at makakita kami ng clear sa aming mga espiritu sa totoong buhay na ito. Lalo na, Panginoon, all the mysteries of your kingdom and your Godhead and Lordship in our life. In Jesus' name we pray. Amen. So we continue our series on spiritual blindness. Mayroon po tayong series, no? At 2 beses ko pa lang itong... So, every human being born in this world, since the fall of Adam has been born spiritually blind. And it's not supernatural blindness, it is a profound blindness. It is a total blindness, it is a complete blindness. And in this complete blindness, it is essential in our life, if you are born in this world, that you are blind, it is essential to you to walk in that blindness to a world of darkness. Ibig sabihin, sa Tagalog, ipinanganak ka na sa mundong madilim at bulag ka pa, pero essential sa iyo, wala kang magawa na mamuhay na bulag sa mundong madilim. Grabe naman yung pagkabulag na ito. Hello po? At ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus, pagbabasahin natin maigi, kung ano ang nangyari sa part na ito. Because in this part, lalo na sa Book of Mark, sa event na ito yung time, lagi kong sinasabi last Sunday, sinabi ko rin sa ito yung time na bago pumasok ang Panginoong Hesus
sa Jerusalem, at yung kanyang pagpasok sa Jerusalem po, ay doon nagumpisa yung tinatawag na palaspas. Hello po. Pero bago mangyari yung part na yon, ito din yung part or event, tumayin kayo mabuti, na in the long run of Jesus' ministry, 3.5 years, ito na yung pinakahuling linggo ng kanyang buhay, na kung saan itong last days of his life, ay pinili na niya na hindi na magturo or mangaral sa public, kundi iwalay na niya ang kanyang mga disciples at mga iba pang mga believers at nag-concentrate, nag-focus na lang siya sa pagtuturo sa kanila. Tinalikuran na niya ang iba pang mga tao dahil wala ng oras. Bakit ko po ito sinasabi? Upang makita ninyo yung event. Kung bakit sinabi niya dito sa isang bulag na huwag ka nang bumalik doon. Huwag ka nang magpakita. Hello? Isa yun yung isang dahilan, wala na. Kung talagang nananampalatay, sumama ka na sa kanila. Dahil ito na yung time na ang Diyos, sa pamagitan ni Jesus Christ, ay nakafocus na sila sa original plan, yung cross. At wala kasing in the long run, yung tinuturuan niyang mga Hudyo at iba pang mga tao, ay makikita ninyo diyan sa Mark chapter 8, verse 21, I guess. So before na mag-heal siya ng bulag, tandaan niyo po yung yung healing ng bulag. Okay? Sa verse 11, lalo na sa verse 11, basahin ko po. May dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. So dumating si Jesus sa lugar, ay katatapos niyang magpakain ng 4,000 people sa pamamagitan ng tinapay at may isda ba? I think tinapay lang sinabi dito eh. Anyway, katatapos niya lang magpakain ng 4,000. So noong sa book of Matthew, nagpakain siya ng 5,000, nagpakain sila ng 7,000, but this time, 4,000. Nag-perform siya ng isang miracle, 4,000. At noong time na yon, ay marami ding mga sinatawag na Pariseyo. So alam niyo yung mga Pariseyo, mga legalist yan, mga separatist yan sa panahon nila. At dahil ang mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesus, tignan niyo mabuti ha, nananampalataya na sila sa turo ng Panginoong Kristo. Okay? Tandaan po ninyo, ang mga taong ito, ang kanilang religious belief ay Judaism. Submitted sila sa ritual and religion and tradition sa templo sa Jerusalem nung time na yon. And yet, nung nakita nila ang Panginoong Kristo at naniwala sila, tumalikod sila sa kanilang religion. Radical yung kanilang change. So, ang mga Pariseyo, dahil maraming naaakay ang Panginoong Hesus, nananampalataya sa Kanya, kasama na yung 12, kasama si Mama Mary, si Mary Magdalene, si Lazarus, na binuhay niya, hello, nagagalit ang mga pare. Alam niyo po yung galit nila? Na maraming taong naaakay itong taong ito, na ang tawag niya sa kanila, bastardo. Walang tatay, walang nanay. Pinanganak na walang magulang. Yun ang tawag nila sa ating Panginoong Hesus nung time na yun. Hello? Ng mga Pariseyo. So, hindi ka lang dapat nagbabasa ng Bible. You have to understand kung ano yung nangyayari sa buhay. Kasi itong time na ito, nung dumating ang mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus, pagkatapos na siya magpakain, ibig nila siyang masilo. Ibig sabihin ng masilo, gusto nila siyang hulihin. Gusto nilang magkamali siya. Upang sa ganun, pag nagkamali siya, magkaroon sila ng dahilan dahil ang mga Pariseyo, sila ay gobyerno nung time na yon. Okay? At ang gobyerno na ito, sila yung government, sila yung administrator ng government
sa Israel nung time na yon, na anuman yung sabihin nila, susundin ng mga sundalo. Hello po. Nung time na yon. So, naghahanap sila ng sapat na dahilan upang ang gobyernong ito ay makuha nila ang Panginoong Hesus dahil nawawalan na sila ng mga believers. Isa yon. At tumatalikod sila sa pananampalataya sa tinatawag na religion na Judaism. Nagigets niyo po? So napipicture niyo bago si Jesus pumasok sa... Hello po. Kaya mahalaga na every detail ng pag-aaral ay may paliwanag sa atin upang sa ganon makita natin. At ano ang connection nito sa tinatawag na spiritual blindness? Dahil napakahalaga ng title na ito, tumingin kayo mabuti. Bakit ko tinitlean ng spiritual blindness na ito? Because after na magpakain siya, after na gusto nilang masilo si Jesus Christ, ay mayroong event na bago sila pumunta sa kabilang ibayo, sumakay sila ng bangka, ay nagtalo-talo sila, at ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong madideceive, malilin lang sa tinapay ng mga Pariseo at tinapay ng mga Herodians. Ibig sabihin, may ongoing tinatawag na religion on that time na tinatawag na Hellenist or Herodians or Judaism, na ito yung kinakain. Ibig sabihin ng kinakain means kinukonsume ng inyong spirito, ng inyong pananampalataya. Sabi nila, huwag kayong mag-consume ng kanilang mga turo, ng kanilang mga aral. Kayong kakain nun. Yun yung pang ibig sabihin nung papalis sila sa lugar na yon. Naintindihan po niyo yan? Ipabasahin niyo po yung mga sumunod na talata dito from 14 to 21. Kaya napakahalaga na makita natin ang sabi nila sa ating Panginoong Hesukristo bago ito mangyaring sila ay nagtalo-talo tungkol sa paglipat nila doon sa lugar at yung tungkol sa tinapay dahil may mga Pariseyong dumating at hahanap sila ng tiyempo, ng dahilan na hulihin ang Panginoong Hesukristo. Kaya, ang sabi nila, ibig nilang silo siya, humingi sila na magpakita si Jesus ng tanda mula sa langit. Magbigay ka ng sign sa amin mula sa langit. Hello? Wala na akong oras mga kapatid, makinig kayo mabuti. Dahil alam nila na ang sign of demonic miracles and signs and wonders are only in human beings. Dito lang sa lupa. Alam nila yon. Na kapag ang power mo to heal or to do something, ang mga demonic spirit or satanic spirit, ay naniniwala sila na wala kang magagawa na kapangyarihan mula sa langit. Ang kapangyarihan lang ng mga demonyo ay nanggagaling lang ng kanilang magagawa lang ay mga signs and wonders dito lang sa panglupa. Walang panglangit. Kaya pumunta sila kay Jesus at sabi nila, magbigay ka ng tunay na signs na ikaw nga ay galing sa langit. Dahil naniniwala kami kung talagang galing ka sa langit at hindi ka kasama. Kaya tinawag nila si Jesus na, anong tawag nila kay Jesus? Yung Lord of Flies. Anong tawag ulit doon? Tinawag nila si Jesus na Lord of Flies. Hello? Ikaw ay hari ng mga demonyo. Yun yung tawag nila kay Jesus. Kaya ang sabi nila, kung talagang hindi ka nga hari ng mga demonyo, magbigay ka ng sign mula sa langit. Para maniwala kami na ikaw nga ay galing sa langit. At ang mga gawa mo ay galing sa langit. Na ikaw nga ay galing talaga sa Ama. Nagets niyo po yun? Grabe yung kanilang spiritual blindness. Kasi sinabi ko sa inyo, sa John chapter 3, nung isang gabi, pumunta ang isang Pariseo, leader ng Pariseo. So hindi siya high priest, pero leader siya. Pero ang pangalan niya ay Nicodemus. Nabasa niyo na ang John chapter 3. Pumunta siya ng somewhat 12 to 2 o'clock in the evening para walang makakita sa kanya na lumapit siya kay Jesus. Nung lumapit siya sa ating Panginoong Jesus, if you will read John chapter 3, sabi ng Pariseyong ito,
na leader ng mga Pariseo, sabi niya, alam namin na ikaw ay galing sa langit dahil walang makakagawa ng mga ginagawa mo, kundi sugo siya ng langit. Alam nila, bago nila siluin or gumawa ng paraan na huliin ang Panginoong Hesus, alam nila na galing siya sa langit. Mayroon silang masamang motibo kahit alam nila na ang Panginoong Hesus ay galing sa langit. Grabing pagkabulag dahil sa religion na kanilang pinaglalaban. Naintindihan niyo po ako? Hello po. Ang tawag dito ay permanent blindness. Sabi natin, permanent blindness. Kapag ikaw ay totally blinded na ng iyong religion at hindi mo na makita ang liwanag ng Panginoong Hesukristo sa totoong mabuting balita, this is called permanent blindness. Nagets niyo po? So in this world, we are not just blind, we are living blind in a dark world. So sinilang na tayo sa madilim na mundo, blinded na tayo, pero ang isa pang bagay na nagbigay sa iyo ng pagkabulag mo ay maging permanente pa dahil sa mga bagay na ito na iyong pinaniniwalaan. Grabe, no? This is our true condition. Ito yung kondisyon ng puso ng tao. Every religion on the planet, every single religion claims that they have the door